walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Sa unang pagtatanghalang rescue sa taong 2011. Excuse me, saksak! Babae, halos mawasak ang binti matapos masabugan ng fountain. Tricycle at SUV, nagsalpukan. Isa sa mga biktima, agaw buhay sa ospital. Isang warehouse sa Parañaque, nasunog. Ako naman Arnold Glavio, oras na ng totoong drama at aksyon dito sa Rescue. Buhay namin dito, alerto sa kalitasan mo, alerto sa kalitasan mo, alerto sa kalitasan mo. Noong Sabado, sabay-sabay natin sinalubong pagpasok ng bagong taong 2011. Habang iba ay abala sa pagdiriwang kasama ang kanilang pamilya. Ang mga doktor at nurse naman ay abala rin sa emergency room at doon na sila nagbagong taon. Bago pa man sumapit ang alas 12, dagsana ang mga pasyente. Ako si Jonathan R. Malabanan, ako ang Chief President ng Department of Surgery dito sa Hospital ng Maynila Medical Center. Ngayong bagong taon, 8 kaming residenteng naka-duty. Basically, yung family ko, yung asawa at anak ko at saka mga magulang ko, sanay na sila. Pinasok ko ng profession to. So, supportive naman sila. At the same time, part na rin ang service namin sa tao. In preparation sa bagong taon, nadagdagan yung beds namin sa emergency room. Hinanda rin namin yung mga materials na gagamitin doon sa incoming New Year. Magandang gabi. 3 oras na lang po bago sumapit ang bagong taon. 3 oras na lang po bago sumapit ang bagong taon. Nakawakan niya o saan pa ko to? Galaw mo ngayon mo, ay lalaki mo. So, pagdating ng patient, medyo wasak na yung bahagi ng kamay. Sobrang lakas na impact ng lapla. Medyo mahaba yung injury niya sa palad. Pati yung mga deep muscles o yung mga kalamnan nahagip ng lakas ng impact ng injury. At kung saan pati yung dulo ng part ng daliri ay nagkaroon ng konting bale. Papaputok po kami. Tapos may nagbigay po sa kanya ng tabla. Sinindihan niya. Biglang sumabog sa kamay niya. May mga maiitim na parte ng palad kung saan makikita mo yung sunog na nagawa ng pagputok ng plapla. So kailangan namin tanggalin yung mga itim na yon, yung mga nabulok na parte, na sunog, para maganda yung paggaling ng sugat. Medyo mahapdi lang kung susunod sir ha. Kailangan linisin. Kahit nilinis na namin, basically makikita mo pa rin na kailangan kami gumamit ng scalpel o yung blade o yung scissors na pantanggal ng mga ibang parte na hindi naman matatanggal na basically ng flash lang o ng tubig. Tinahi siya pero hindi kompleto. As much as ma-pose lang yung ilang portion. Hindi namin siya ma-completely na maisara kasi dirty wound siya. Yung tipong pag sinara namin ng todo yun, lahat-lahat complete closure, magnanana at magnanana siya.
Ang blast injury basically can cause na magkaroon ng pagputol ng mga daliri, ng kamay, sobrang lakas ng impact. Sa kanya, swerte pa rin siya, hindi na naputulan ng kamay. Panandalian man tumigil ang oras sa ER pagpatak ng alas 12. Wala pang 10 minuto, dumating na ang mga buenamanong pasyente sa 2011. May dumating ng sinapasyente na initially akala namin medyo lasing, tama niya sa likod. Ang tama niya sa may bandang taas ng likod, no, sa may bandang kaliwa. So most likely matamaan niya is baga natin. Kasi sabi ko, riot daw po, away bata lang. Matagal lang pong kakalitan yung gangster. Alam mo yung gangster, pormahan. Kaya pa nga dito, yung ano eh. Yun po yung mga motibo. Ang cause ng taksak niya is hindi siya yung ice pick na pabilog. Isa siyang bagay na medyo malapad na kutsilyo. Pero hindi natin alam kung gano'ng kahaba o gano'ng 3 to 4 centimeters yung lapad. Pero yung depth, kaya hindi naman natin binubuksan kaagad yun. Kaya pinapa-x-ray natin sila, lalo na pag yung mga nasaksak sa likod. Para malaman natin kung nag-penetrate din sa bibaga. Initially naman, x-ray naman nun, wala namang tinamaan sa loob ng sa baga na nag-cause ng hirap paghinga. Anak niya, bunso na lang hinahanap niya. Kasi yun na lang wala sa bahay niya. Tapos bigla ho meron nagpaputok. Yung unang putok po, dumiretso sa taas, bigla natumba po yung yung paputok, napunta sa kanya. Wala dito sa Pilipinas yung asawa niya eh. Kaya tinulungan namin. Hindi rin namin mga kamag-anak eh. Dahil biglaan lang. Dahil nila sa isang pribadong ospital sa Paranaque, so binigyan po siya ng first aid. So nakita po natin na meron siyang tama doon sa likurang bahagi ng binti, no? Sa leg niya, sa right leg, nagtamo siya ng injury, yung tinatawag na tinamaan pati yung laman, no? Yung mga ugat na halos makita na, tapos yung pong buto ay malapit nang makita, pero hindi naman siya natamaan na. Ano po yung nagawa ko? So nilinis natin siya mabuti, tinignan natin kung mayroong mga pagdurugo na major, tatag na major injury. Basically, maganda naman na sa part niya, hindi wala siyang mga ugat na malalaking tinamaan. Pero yung mga ibang bahagi ng ugat na exposed na rin. Meron lang kaming part na bahagi. Actually, hindi mo naman talaga siya attempt na ma-close lahat. Try lang namin na approximate yung ibang bahagi ng laman na nahiwalay para pag nag-heal siya, medyo mas close siya kumpara sa dati. Na itsura niya na parang sabog. Nilagyan namin siya ng semento actually sa harapan. Tinalagyan namin clear post mold para ma-maintain namin yung normal na neutral position ng binti. Para maiwasan yung tinatawag namin contracture kung hindi siya magagalaw ng ilang mga araw. Titigas kasi yun. Na-admit po yung pasyente. So, everyday po, titignan natin siya. No, nilinisin siya araw-araw. Titignan natin yung progress ng pasyente kung magkakaroon ng pangingitim sa ibang bahagi. Sa dulong bahagi nga, no?
dahil nga may mga tinamaan ng mga ugat. So, tinitingnan natin yon, ina-assess natin from time to time na huwag po siya sana mangitim para hindi po maputulan ng binti yung pasyente. Yun po yung pinaka-worst na pwedeng mangyari sa akin.